Sa pagmamahal, dapat handa kang sumugal. Kasi kung di mo susubukan na ibigay ng buo ang puso mo, paano mo malalaman kung tunay ba ang pagmamahal niya para sa'yo? Huwag kang matakot na buksan ang puso mo at hayaan mo lang na dalahin ka ng tadhana mo sa tunay na nakalaan para magbigay kulay sa mundo mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Maaga akong gumising ngayong araw. Baka kasi maagang dumating si Damian. Kaya eto, nakaabang na ako kaagad sa kanya mula dito sa bintana ng bahay namin. Kaso, hindi pa ako naliligo. Sobrang lamig kasi at saka araw naman ng Sabado. Kaya pwedeng di mo na maligo. At si nanay naman, papunta na sa palengke. Magtitinda na siya ng isda. Hindi mo na ako sumama sa kanya. Kasi maglalaro kami ni Damian ngayon eh. Pero bago umalis si nanay, naghanda na muna siya ng pagkain ko ngayong umaga hanggang tanghalian. Nagluto na siya ng kanin kung saan isinapaw na niya ang itlog para isang lutuan na lang. Okay na ako dun. Tapos may toyo na inilagay na ni nanay sa lamesa. Kasi mataas yung lagayan nun eh. Baka hindi ko maabot. Ang liit ko pa kasi. At eto, pag alis ni nanay, naiwan akong mag-isa dito sa may bintana. At habang naghihintay ako kay Damian, masaya lang ako na nakadungaw dito sa bintana namin. At ayun, nung makita ko si Damian, nasabik talaga ako na makalaro siya. Kaya naman, nagmadali ako na salubungin siya. Hinila ko na din yung sako kung saan nakalagay yung mga lata at kahoy na laruan ko. At eto, paglapit ko kay Damian, di ko na napigilan na yakapin siya kasi naman, parang na-miss ko siyang kalaro. At eto, nang ibigay niya sa akin ng isang laruan, labis na natuwa ang puso ko at napuno ng kagalakan ang nararamdaman ko. Isang laruang kabayo na inukit sa kahoy. Sobrang ganda at ngayon lang ako nakatanggap ng ganito sa buong buhay ko. Sa labis na kaligayahan, niyakap ko lang ulit si Damian kasi ang bait niya sa akin. Kaya naman, hinila ko na siya patungo sa bahay namin. Kakain muna kami. Sagani, may dala akong pagkain para sa inyo ng nanay mo. Ano yan, Damian? Hindi ko alam kung anong tawag sa mga pagkain na to. Basta masarap at mabubusog ka kasi madami akong dala. Damian, may pagkain din na niluto si nanay. Itlog tapos may toyo kami. Bagong bili yan. Wika ko tapos ito. Tinuro ko yung toyo na di pa nabubuksan. Wow, ang sarap naman yan, Sagani. Tara, kumain na tayo. Pahingi ako ng itlog ha. Oo naman, Damian. Tig-isa tayo. Dalawa yun eh. Kaya ito, ipinatong na ni Damian ang basket na dala niya sa ibabaw ng lamesa namin. At nang buksan na niya ang mga nasa dahon ng saging, parang tutulo ang laway ko kasi naman ngayon lang ako nakakita ng mga pagkain ganito.
Hindi ko alam kung ano ang mga pagkain na dala niya. Parang pagkain ng mayayaman. Nakatitig lang talaga ako sa bawat dahon na binubuksan niya. Ang sasarap kasi. Sagani, tara na kumain. Huwag kang mahiya para sa iyan at sa nanay mo. Wala si nanay, nasa palengke na, pero ipagtitira ko na lang siya. Kaya ito, kumuha ako ng malaking plato. Tapos, nilagyan ko ng mga dala ni Damian na pagkain. At ito, ilalagay ko sana sa basket na nakasabit sa bubong sa tapat ng lamesa. Kaya lang, hindi ko abot. Damian, abot mo ba yung basket namin na nakasabit? Ilalagay ko kasi dyan tong para kay nanay. Oo, Sagani, abot ko yan. Teka lang. Kaya ito, si Damian na yung kumuha ng basket na nakasabit. Tapos ito, inilagay ko na yung para kay nanay na pagkain at isinabit na ulit ni Damian yung basket sa may bubong. Sagani, kumain na tayo. Teka lang, kukunin ko lang yung kaldero. Andun kasi yung itlog. Kaya mabilis kong kinuha yung kaldero. At ito, pinatong ko sa lamesa tapos kinuha ko yung isang itlog at ibinigay ko kay Damian. Sa sandaling to, ipinagbalat pa niya ako ng itlog. At ito, sabay na kaming kumain. Sobrang saya ko habang kumakain kami. Kasi naman, ngayon lang ako nakakain ng mga ganito. Hindi ko nga alam kung ano yung mga kinakain ko. Basta, sobrang sarap. Sagani, kung gusto mo, pagkatapos natin kumain, doon tayo maglaro sa bahay namin. Madami akong mga laruan at kapag may nagustuhan ka, ibibigay ko na lang sa'yo. Damian, sapat na sa akin ng laruan na kabayo na inukit sa kahoy. Okay na yun. At iingatan ko yun. Ganun ba, Sagani? Ingatan mo yun ha, kasi sa lahat ng laruan ko, yun ang pinakapaborito ko. Oo naman, Damian. Iingatan ko yun. Kasi regalo mo yun sa akin eh. Tara na, bilisan na natin kumain para makapunta na tayo sa inyo. Kaya ito, matapos makapag-umagahan, naglinis lang muna kami sa kusina tapos ito, diretso na kami sa bahay nila Damian. Hindi ko na dinala yung mga laruan kong lata at kahoy na nasa sako. Ang bigat kasi, tapos ito, isinakay pa ako ni Damian sa likod niya. Ang bagal ko daw maglakad eh. At bago pa kami makarating sa bahay nila Damian, ito, napapatigil pa kami sa paglalakad kasi nanguhuli pa kami ng mga tutubi. Tapos ito, itinuturo ko pa kay Damian yung mga kanal na madaming isda na maliliit kung saan minsan hinuhuli ko. At bago pa kami tuluyan dumiretso sa bahay nila Damian, dadaan muna kami sa sementeryo. Dadalawin ko muna si tatay. Namimiss ko na kasi si tatay. Gusto ko munang humiga sa ibabaw ng libingan niya. Kaya naman, diretso na kami sa sementeryo. Sagani, bakit ba nakahiga ka dyan sa puntod ng tatay mo? Damian, kasi kapag nakahiga ako, parang nararamdaman ko yung yakap ni tatay. Sagani, mahal na mahal ka siguro ng tatay mo. Oo, Damian, mahal na mahal ako ni tatay. At mahal na mahal ko din siya. Kaya nga nung nawala siya, sobrang nalungkot ako. Pero
Alam kong lagi niya akong binabantayan. At saka Damian, kung buhay pa si tatay, alam kong matutuwa siya kasi hindi na ako pinapalo ni nanay. Mabait na ako. Tapos eto, natawa bigla si Damian at natawa na lang din ako. Tapos eto, ipinikit ko na ang mga mata ko kasi pakiramdam ko parang nakayakap na si tatay sa akin. Sa mga sandaling to,